tenga na sana ang ngiti ng mangingisdang si Chris dahil sa nahuli niyang pusit na ito sa Sibuyan, Romblon. Pero ang pusit mukhang ayaw palang magpahuli ng buhay. Mga kablising, oh! Unang huli ko! Bigla itong bumuga ng itim na tinta. Si Chris nasa pulang mukha. Naipasampa na namin yung pusit at pag angat po ng ganon pa itaas, bigla po talagang gumulwak yung tubig sa mukha ko. Sakto din po na nagre-record po talaga ako. Marami po talaga akong nababasa ang comment na sabi ng iba masakit daw po sa mata. Ang totoo po, hindi po talaga mahapdi sa mata. Malagkit lang sa mukha. 7 taon na raw na hanap buhay ni Chris ang panguhuli ng pusit sa dagat. Hanggang sa naisip niyang gawin itong content sa kanyang mga vlog. Dito pinapakita niya kung paano siya nakikipagbuno sa mga naglalakihang pusit. At hindi rin maiwasan ang mabugahan ng itim na tinta. Kaya may mga pagkakataon daw nagsusot siya ng helmet sa laot. Panlaban sa binubugang tinta ng mga huhuling pusit. Thank you, Lord! Di ko na... Pero bakit nga ba nagbubuga ng itim na tinta ang mga lamang dagat na ito? Ang tinta ng mga pusit galing sa isang espesyal na organ na tinatawag na ink sac. Naglalaman ito ng melanin, ang parehong pigment na nagbibigay ng itim na kulay sa ating mga buhok at balat, kaya itim din ang kulay nito. Ang tintang ito, isa sa kanilang mga pandepensa laban sa mga predator. Nahihinder lang yung sense of smell and panlasa ng mga natatapunan itong ink na ito na binubuga ng mga pusit. Pero panandalian lang, pag nalinis mo na naman, nawawala na rin. Yung environment lang medyo dumilim, yung visual effect doon sa mga predators. Kapag nakakaramdam sila ng panganib, binubuga nila ito upang malito o takpan ang paningin ng mga umaatake. Kaya nagkakaroon sila ng pagkakataon para makatakas. Pero alam niyo bang hindi lang mga kusita mga lamang dagat na nagbubuga ng may itim na tinta?